Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga kaibigan ko, sa mga friends ko sa Facebook, at sa lahat ng nakakapakinig po nitong video na ito na aking ginagawa ngayon. Gusto ko po sanang bigyan ng konting pagtalakay yung nauukol sa tinatawag na rapture na ngayon ay kasalukuyang pinag-uusapan, mainit na pinag-uusapan sa social media, sa Facebook, sa YouTube, at tinatalakay po ito ng maraming mga biblical scholars at yung mga nagsisipagturo ng mga salita ng Diyos. Hindi po ninyo na itatanong, ako po ay nagsuri din ng mga salita ng Diyos. At ito po ay talagang binigyan ko ng seryosong atensyon, lalo na nung panahon ng pandemic, nung lockdown nung March 2020, at yung mga ibang nakabasa na ng mga post ko sa Facebook, lalo na yung mga nakabasa na, ay mapapatunayan ko sa inyo na sa kanila na ever since na nung pandemic ay lagi ko pong pinopost ng paulit-ulit na nakalagay po doon, life will never be the same again. Alam ko po at nararamdaman ko na hindi na babalik yung normal na kagaya ng mga nararanasan nating mga sitwasyon nung panahon ng pre-pandemic, nung hindi pa pumapasok yung tinatawag na COVID-19. Ngayon, ang sa pagsusuri po natin ng Biblia, ng mga salita ng Diyos, meron pong mga timeline o redeem na binabanggit. Kaya po yung ibang mga tao noon matagal na sinasabi nila, malapit nang dumating, araw na ng anya ng paghuhukom. Ang totoo, hindi pa po araw ng paghuhukom. Ang araw po talaga ng yung tinatawag na final judgment. Magaganap po yun pagkatapos pa ng millennial kingdom, nung 1,000 years reign ni Kristo sa Jerusalem. Siya po ang mamumuno sa buong mundo. At ngayon, yung po tinatawag na timeline o yung redeem, diyan po pag pinag-aralan ninyo yung mga nakasulat sa Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, yung mga kapistahan ni Yahuwah, ang pangalan po ng Diyos ay Yahuwah. Pero hindi po natin muna tatalakayin dahil ibang topic po kasi yan. Pag po pinag-aralan ninyo talaga, matutukoy ninyo na itong panahon natin ito na yung panahon na tinatawag na papalapit na ang tinatawag na pagparito, ikalawang pagparito ni Kristo Yahushua, ang Panginoong Kristo Yahushua. Papalapit na po yun. Dahil pagkaraan po nung tinatawag na 7 years tribulation, yun na po yung ikalawang pagparito niya. Doon na siya maghahari sa buong mundo. Magkakaroon na o magtatatag na siya ng tinatawag na one world government. At pero ang tinatalakay po natin ngayon tungkol sa rapture. Iba po kasi yung rapture. Yung pong rapture, pag pinag-aralan ninyo sa Biblia, yun po yung event o pangyayari na lahat ng mga mananampalataya ni Kristo Yahushua, mga lingkod ng Diyos, yung mga pinili niyang lingkod niya, mga hinirang niya, aagawin sa mga alapaap, aagawin yung mga patay na mga lingkod ng Diyos, mabubuhay. Yung mga simula po noon ay patay na mga lingkod niya, mabubuhay yon bigla. Sabi ng Biblia, sa isang kisap mata. Ngayon, yung mga buhay po na aabutan sa araw ng rapture na yon na binabanggit ng Biblia, kasabay ng mga binuhay aagawin para salubungin si Yahushua sa hangin. Bigla yon, instant yon. In a twinkling of an eye, yun ang banggit po ng Biblia, sa isang kisap mata, ganun kabilis. Aagawin po, sabay-sabay yon. So, sa madaling salita, sa panahon ng rapture, maraming mga taong mamamatay. Milyon-milyon. Ay, maraming mga taong mawawala. Hindi po mamamatay. Mawawala dito sa mundo.
Yung pong mga sanggol, kahit po yung sanggol na yan anak pa ng kriminal o anak pa ng anumang relihiyon ng kinaaniban o masama man ng mga magulang yan, siguradong makakasama sa rapture yan, aagawin yan, ililigtas din yan. Dahil unang-una, yung sanggol, walang kasalanan po yan. Hindi po nakakakilala ng kasalanan yan. Dahil ang sabi ng Biblia, ang kasalanan, pagsalangsang sa kautusan. O, paano makakagawa ng pagsalangsang ang sanggol? So, sigurado po yan. 100% maliligtas po yan. Ngayon, mawawala ang maraming mga tao sa mundo. Maglalaho. Ngayon, binanggit din ng Biblia, sa mga huling panahon, talagang lalaganap ang deception. Kaya nga paulit-ulit, sinabi ng Biblia, binabalaan ang mga tao, nagbabala, si Kristo mismo nagbabala, na huwag tayong padadaya kanino man. Paulit-ulit po nakasulat sa Biblia na huwag tayong magpapadaya. Talagang lalo na sa panahon na to, lalaganap ang deception. So ano po ang isang senaryo, posibleng senaryo na makikita natin? Aba, pag po yung naganap na yung rapture at naiwan sa rapture, hindi kasamang naligtas yung mga religious leaders, yung mga tagapangaral, halimbawa mga pare, obispo, o kaya papa sa Roma, o kaya yung mga ibang religious leaders ng iba-ibang relihiyon. Halimbawa, mga religious leader ng kamukha ni Apollo Kibuloy, kamukha nila Villanueva, kamukha ng mga leader ng Iglesia ni Cristo nung dating daan, iba-iba pang relihiyon. Sama-sama na yan, lahat po yan. Wala po tayong tinutukoy na particular na tao o leader. Kasama na rin po yung mga tagapagturo ng iba-ibang mga relihiyon. Kahit na hindi yung mga pangkaraniwan lang na leader ng relihiyon, mga pangkaraniwang pastor, yan. Siyempre, pag po ang mga iyan ay hindi nakasama sa rapture, magagalit po yung kanilang miyembro sa kanila. Dahil, siyempre, walang ibang iisipin nyo kundi nadaya ninyo kami. Mali pala yung mga itinuturo ninyo. Pero kung tutuusin, kasi ang alam po ng iba, lalong-lalo na yung mga miyembro ng relihiyon na nadoktrinahan, naturuan, at sumampalataya na sila lang yung maliligtas. O kaya sumampalataya sila na kapag sila'y kaanib doon sa ganung relihiyon, siguradong maliligtas sila. O kaya yung iba naman pag nakatalakaan niya sa talaan ng ating samahan, ng ating relihiyon, siguradong maliligtas ka. Pag po yung mga yan naiwan, lalo na yung mga leader, siguradong sisisihin sila. Walang sasabihin yung mga miyembro, kundi niloko ninyo kami. Kasi po hindi nila alam, marami ang hindi nakakaalam, na ang kaligtasan po ay hindi sa isang grupo ng relihiyon. Hindi po grupo na sama-sama sa isang relihiyon. Ang mga tao pong ililigtas, yung talagang sumasampalataya by heart, sa puso. Yun talagang sumasampalataya na si Kristo tagapagligtas. Ipinako sa krus, namatay, binuhay pagkaraan ng 3 araw, at siya talaga yung isinugo ng Diyos para tayo iligtas. Kung ganun ang pananampalataya mo at meron kang matibay na relasyon sa Diyos, kay Yahuwah at sa ating Panginoong Kristo Yahusya, sigurado ligtas ka. Paano yun kung makasalanan ka? Yung kasalanan, patatawad sa iyo yan. Kaya nga, nagbayad na si Kristo Pero bago ka bayaran ni Kristo sa kasalanan mo, kinakailangan may relasyon ka sa Kanya. Matibay. Hindi ang relasyon mo yung relasyon mo sa leader mo. Sa religious leader. Hindi. Walang say-say po yun. Kung matibay man ang relasyon mo, o malapit na malapit ka doon sa kinikilala mong religious leader, wala pong kabuluhan yun. Hindi kayo kayang iligtas. Yung mismong religious leader ninyo, maaaring mapahamak yan. Hindi maligtas. Baka magulat pa kayo. Yan pa unang-unang sinisiliban. Huwag po kayong
tumiwala doon. Iisa lang ang panghahawakan natin. Iisa lang at tanging-tanging si Kristo lang ang makapagliligtas sa atin. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ang kinikilala mo, religious leader na hindi naman si Kristo, paano ka maliligtas? Yung pananampalataya mo, wala pala kay Kristo. Sa iba ka pala nagtitiwala. Ang sabi ng Diyos, malinaw eh. Ito ang kinalulugdan kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Ang sabi ng Diyos, si Kristo ang pakinggan natin. Kung kani-kanino kayo nakinig, kung kanino-kanino tayo nakinig, paano tayong maliligtas? Yung iba naman naniniwala na sila lang ang pwedeng magturo ng salita ng Diyos. Yung iba naman naniwala. Kaya asang-asa sila na lahat ng itinuro ng kanilang religious leader, tama, totoo. Ang linaw ng nakasulat sa Biblia, sabi ni Kristo, isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, siya ang magpapaalaala sa inyo ng mga sinalita ko sa inyo. Malinaw ang sabi ni Kristo, Espiritu Santo ang magtuturo, hindi kung sino-sinong Poncio Pilatong religious leader. Mali po yan. Nagsasalita po ako pagmamalasakit. Ang totoo, pwede nyo pa akong awayin pwede pa kayong magalit sa akin sa ginagawa kong to Pero bakit ko po ito ginagawa? Gusto kong matauhan. Gusto kong magising ang isip natin, ang diwa natin. Ayoko mapahama kayo, lalong-lalo na yung mga kaibigan ko. Nakasama ko mahabang panahon. Nakasama ko sa pagdadalaw, sa paglilingkod, nakasama ko sa pagsamba. Ayoko naman pong mapahama kayo. Kasi ako kasama ninyo dyan dati. Na naniwala rin ako na pagka nakatala yung pangalan ko, sa aklat dyan, sa samahan na yan, maliligtas ako. Hindi po, iba yung talaan ng buhay sa langit. Iba po yun. Wala sa Quezon City yun. Wala sa Central. Ngayon, ito po ang isang senaryo. Pagdating ng araw ng rapture at naiwanan yung mga tagapagturo sa iba-ibang relihiyon, mga ibang mga institusyon, magagalit po yung mga miyembro. Sasabihin nila, ba't ganon? Niloko nyo kami. Akala ko ba tayo lang ang maliligtas? Akala ko ba papunta sa kaligtasan nitong ginagawa natin ito? Pero huwag ninyong isisi lahat sa kanila kasi unang-una, kayo rin may kasalanan din pag naiwan kayo. Halimbawa, naiwanan tayo. Tayo rin may kasalanan kasi hindi tayo nagsusuri. Hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi natin inaalam. Ang linaw ng nakasulat sa Biblia, mapapahamak ka pag hindi mo inalam. Marami ang mapapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Hindi po ikaliligtas yung pagiging mangmang. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo ito sapagkat isa po ako sa ganyan din ng paniniwala dati. Ngayon, ang kaligtasan, wag po natin namang isisi sa kanilang lahat kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman ang kaligtasan ay sa isang grupo. Hindi, individual 'yan. Individual. Pag pinagsama-sama tayo lahat sa buong mundo, halimbawa lahat tayo naligtas. Tayo yung mga naligtas, halimbawa 1 milyon tayo naligtas sa buong mundo. Pag pinagsama-sama tayo, grupo 'yan. Pero nabibilang tayo sa iba-ibang relihiyon, iba-ibang denominasyon. Kasi yung binabanggit na eklesiya sa Biblia, mananampalataya yun, hindi relihiyon. Kung ano man ang kinabilangan mong relihiyon, wala ka mang relihiyon, kahit wala kang kinaanibang relihiyon, pero sumasampalataya ka sa puso mo na ikaw ay ang Panginoon mo ay si Kristo Yahushua, siya tagapagligtas mo. Sumasampalataya ka sa pangalan ng Diyos, lalong-lalo na kung alam mo na yung pangalan ng Diyos at yung pangalan ng Panginoong Kristo Yahushua. Yung kapangyarihan ng pangalan ng Diyos,
tatamasahin mo yun. Siguradong maliligtas ka. Paano naman yung mga nung panahon na hindi pa nakakilala ng pangalan ng Diyos? Ang alam nila, ang pangalan ni Kristo Jesus. Hindi na ba maliligtas yun? Maliligtas po kung sila ay sumasampalataya. Kasi ang Diyos marunong makatarungan Pag sinabi ninyong, hindi mo kasi kilala pangalan ng Diyos hindi mo alam Hindi mo alam ang pangalan ni Kristo. Ang alam mong pangalan ni Kristo, Jesus. Hindi ka na maliligtas. Hindi po ganon. Kung tayo may isip, lalo na ang Diyos. Siya makapangyarihan siya lahat. Siya nakakaalam ng lahat ng mga bagay. At ang Diyos po ay makatarungan. Alam po ng Diyos na talagang merong yugto sa buhay natin na hindi talaga natin alam ang pangalan ng Diyos. Kasi nga, yung nagsipagsali ng banal na kasulatan, itinago yung mga iskriba, nasa hula rin po yan Inilihim nila, itinago nila yung pangalan ng Diyos. Kaya nung isalin ang Biblia mula sa orihinal na pagkakasulat ng Biblia sa wikang Hebrew, nung isalin yan sa iba-ibang wika, nawala na yung pangalan ng Diyos. Yung pangalan ng Diyos, imbis na YHUH, naging LORD, puro capital letter. Capital L, capital O, capital R, capital D, ginawang Lord. Sa Tagalog, ginawang Panginoon, puro capital letters. Ngayon, pag-usapan po natin, ano po ang posibleng senaryo? Ang posibleng senaryo, idadahilan ng mga religious leader, yan, yung mga nawala na yan kinuha ng aliens yan. Kinuha yan ng UFO. Hindi nyo po ba napapansin ngayon laganap na yung balita tungkol sa UFO? Isa po yan sa magiging pwedeng idahilan nila. Kasi hindi nila aaminin na yung mga nawala sa mundo, kinuha ni Kristo. Isinama na ni Kristo sa Diyos. Hindi nila aaminin nyo kasi para nilang sinabing hindi sila tunay na mangangaral, hindi tunay yung kanilang mga itinuturo. Parang ganun ang lalabas nun. Para nilang sinabi o inamin na hindi pala totoo na sinasabi mo sa amin na tayo lang ang maliligtas. Bakit tayo hindi naligtas? Ba't ikaw hindi ka naligtas? Akala ko ba tayo lang ang maliligtas? Inaangkin natin yan palagi. Lalo na yung mga ganong umaangkin ng exclusive daw sa kanila yung kaligtasan. Para bang sila yung soul o exclusive na maliligtas lang. Sila lang, tanging sila lang. Merong ganyan alam na siguro ninyo kung sino yung tinutukoy ko. Ngayon. Paano ngayon yan? Halimbawa ang nangyari na yun. Paano ang gagawin po natin? Halimbawa hindi tayo nakasama ron. Napakahirap na sitwasyon po yung mangyayari. Dahil darating yung 7 taon na kapighatian, lalo na yung kalahatian nung 7 taon, yung second 3.5 years, yun po yung tinatawag na Great Tribulation. Sabi nga ng Biblia, yung mangyayari sa panahong yon, yung mga bagay na hindi pa naranasan ng kahit sinong tao. Buhat ng ang mundo ay maging mundo. Pag binasa ninyo yung mga nakasulat sa Biblia na magaganap sa panahon ng Great Tribulation, kikilabutan po kayo. So, ang akin pong payo, ayaw man ninyong tanggapin yung payo ko, papayuhan ko pa rin kayo. Dahil sa totoo po, nagmamalasakit po ako sa inyo. Kahit isipin ninyo na itong ginagawa ko hindi pagmamalasakit, kahit ano pang isipin ninyo, basta alam ko po at alam ng Diyos na ang layunin ko maganda. Sana po magsipagsuri kayo, sana po magbasa kayo ng Biblia. Meron pang panahon bago po mahuli. Malapit na. Hindi po ako nagbibiro sa inyo at hindi po lalong hindi magbibiro ang salita ng Diyos. Sana po matauhan kayo ng pansin. Matawagan kayo ng pansin. Sana po gabayan kayo ng Espiritu Santo para magliwanag yung inyong puso, yung inyong isipan. At makilala ninyo, malaman ninyo, saliksikin ninyo yung mga aral ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo.